Okay. Tuloy natin ang kwentuhan. O si si Joel Villanueva. Wala akong marinig na convincing defense galing sa kanya. Ngayon, na pa siya, nakaalyado pa siya sa sa impeachment, Sara Duterte impeachment related coup. Naging majority pa siya, majority leader pa siya. Mahirap. So anyway, hindi pa rin ako magja-judge. Kaya lang questionable talaga. Joel Villanueva talagang questionable. So si Brother Eddie yung kinento ko. Ngayon, kinento ko tungkol nung second run, pangalawa niyang pagtakbo. Hindi na ako nangampanya. Noon lang talaga kasi nga yung first term ni Madam Gloria, may mga anomalya, 'di ba? Tsaka parang kasi chacha rin, gusto rin niya ng chacha. So pagka kasi pro chacha ang presidente o normally presidente, yun, parang may leaning, may movement towards dictatorship setup. Hindi pwede. Talagang no. Gaano man kagaling, gaano man kabuti, maski na santo ang isang presidente, ay nako, tao lang yan. Hindi pwede. Okay na yung setup ng natin, ng constitution natin sa ngayon. Hindi talaga, okay na talaga yung setup ng constitution natin. Ang ko lang, yung allocation para sa Mindanao. Saka yan nga, kung panoorin nyo na lang yun, hindi ko na ulitin dito, yung kinausap ko yung mga kapatid natin at mga pagari natin ng mga Muslim sa Mindanao. Panoorin nyo na lang yun, yung tungkol sa budget. Kasi, injustice talaga. So anyway, ang tagilid, kung akong tatanungin nyo, again, hindi na naman ako 100% sure, kasi wala ako dyan mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sa feed ko lang, yung napupunta lang sa feed ko ang napapanood ko, meron naman both sides. Napapanood ko naman both sides, yung mga statement nila Cayetano, both magkapatid. Mga nila, nakakatawa, oo, grabe. Soap opera, naging soap opera yung talaga. Hindi hindi siya questionable. Yung 13 questionable. Yung 11 okay, maganda ang dating. Dating lang sasabihin ko Maganda yung parang sila talaga yung yung kumakatawan sa tama. Ayun naman 13 talagang parang talaga para mga either pwedeng binayaran, siguro may pondo from China through the Dutertes and then sa kanila. Saka siguro yung sigurado na si Sara magiging next president, so dito na tayo kay Sara, safe tayo. At saka kung may kaso tayo, ililigtas tayo ni Sara. Pero kapag so dito na tayo. Ewan ko kung yung mga ko lang yan, mga haka-haka. Pero talagang Sara Duterte connected Yung again, mahal ko nga si Sara talaga. Mahal ko talaga yung mga, talaga sa puso ko talaga, mahal ko talaga sila. Yakapin ko talaga si Brother Digong Pag nakita ko yayakapin ko talaga siya. So ngayon,
malaya naman yung bansa eh. Kapag kakausap ko yung mga sa China, sa Russia, ng mga Christian, mag-ingat kayo. Diba? Sinasabi ko sa kanila, mag-ingat sila. Talagang covert, no? Secret believers talaga sila. Sa Mindanao din, may mga secret believers sa mga lugar ng Mindanao na hindi tayo malayang nakakapagpamahagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo malayang nakakapagpamahagi ng ebanghelyo. So, secret ang pagiging Kristiyano nila doon. Pero diyan sa Pilipinas, sa buong actually, Mindanao medyo delikado eh. Mahirap ding magsalita against the Dutertes pag nasa Mindanao ka. Mahirap, oo. Pero yung mga yung mga pastor na maka Duterte pa rin o kaya politically kasi ako mahal ko sila sa puso pero politically talagang disagree ako. Talagang anti-EJK talaga ako. Noon pa, mula noon hanggang ngayon. Saka nung mayor pa siya. Anti-EJK na ako. Hindi lang ako makapagsalita ng yung pero may mga din ako eh, may mga statement din ako eh. May mga sinabi rin ako publicly na anti-EJK ako, pero maingat. Maingat ako sa sa pagsasalita. Pero may public statements ako. Lalo na sa mga conversations, personal conversations, talagang sinasabi ko talaga na kasalanan 'yon at saka injustice, di ba? Sa mga pinatay at saka pamilya. Okay. So ngayon nga, despite that, kung yung isang pastor, whether Mindanao, Visayas o Luzon, maka Duterte pa rin, questionable. Questionable. Again, hindi ako, dito kasi makakapagsalita ako dahil andito ako eh. Nararanasan ko siya, naoobserbahan ko, nararanasan ko, napapag-aralan ko. Nakakapag-conclude ako ng maayos, yung the best na talagang conclusion na masasabi ko na tama itong conclusion ko. Hindi naman perfect, pero talagang itong statement na to gagawin ko ito. Halimbawa, yung kailangan remove Trump and MAGA from power. Sinabi ko na yan. Kailangan gawin yan. Kailangan mangyari yan. Totoo yun. Di ba? Marami akong research na nagawa. Ay dyan, hindi ko mahukay. So kayo na ang huhukay niyan ng mga Pero yung kasi, nakikita ko yung smoke. Where there is smoke, there is fire. Pero hindi ko nakikita. Hindi ko hindi ko nakikita yung may smoke pero kailangan kasi makita ko yung apoy eh. 'Di ba? Hindi ko wala ako diyan eh. So anyway, beasts, okay? 'Yun ang context. Remember yung ahas sa Genesis chapter 3. The craftiest of all the beasts. Diba? So, Genesis 3, craftiest of, may beast. Galing pa ng Genesis 1 yon, diba? So, may beast. Pero mabuti pa yung mga beast sa 1. Sa 3, sa chapter 3, may isa ng beast na masama. So, ang beast, talagang biblical theology. Major theme yan. Parang offspring, may beast, may offspring. Kasi nga, the offspring of the serpent, the beast. The offspring of the beast yun. Yung offspring of the serpent is offspring of the beast.
At saka beast din sila talaga, di ba? Yung mga offspring ng beast, beast. The offspring of the woman, since the woman is a human, human. Pero yung mga beast, kagaya nila si Jinping, si Vladimir Putin, itong si Trump, di ba? Netanyahu, yan pa, yung mga Christian na Israel pa rin. Nagsisi na nga ako, di ba? Kasi, siyempre, natanggap ko. Sa Catholic school ako nag-aral kasama ng mga kapatid ko. Tapos, panahon ng martial law ni Marcos Sr., propaganda yung nagbago na yung school ngayon, di ba? Pero nung panahon na yun, siyempre. Pero pa rin, doon nga ako naging aktivista sa School of Our Lady of Atocha. Tahimik lang yung mga textbook nandyan. Pero kaming mga magkaka-classmates, saka yung mga teacher namin, saka yung mga madre, masama si Makoy. Masama si Makoy. Bad siya. Kami. Kaya, naging aktivista ako nung kampanya ni presidential election na yon. Kinampanya ko si Cory. May mga ginawa ako na pwede sanang kinulong na ako. Sinalvage ako. Ano lang ako noon? 14 yata, 14 years old. Hindi pa nga ako umabot ng 15 noon. Ano ba yun? 1986 ba yun? 1986. Wala, 15 siguro. Either 14 or 15 years old. Anyway, pero yung pagdating sa Israel, hindi pa ako na doon. Saka US. Iniwala pa rin ako sa propaganda. Pero ngayon, nagrepent ako, di ba? Nung nagising ako sa katotohanan. Yung mga hindi pa nagigising sa katotohanan kung tungkol sa mga Duterte at saka tungkol sa Israel, China, tungkol sa China, ngayon, magkaisa tayo mga Pilipino. Bottom line yun, from Mindanao to, from Tawi-Tawi to Batanes. Anti-CCP. Hindi naman tayo anti-China Anti-CCP tayo, di ba? Hindi tayo galit sa mga Chinese. Galit tayo sa Chinese Communist Party tsaka kay Xi Jinping. Sila yung gustong sumakop sa Pilipinas. So doon yun ang focus, di ba? Yan ang malaking beast na kalaban natin. Ngayon, spiritual warfare is very important. May pag-asa may hope secessionist ka, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ma-depress ka mag-isa mo. Tinatanggap mo pa rin yun. Ayun pa rin, yung meron ding mga Pilipino, talagang US pa rin. Kasi, hindi naman masama ang US pero ito ngang European conquistadores. European conquistadores, colonizers. Yan ang masama, di ba? Na hanggang ngayon kasi, kung nagbago na sana sila hindi Talagang European colonizers pa rin sila European conquistadores, colonizers, oppressors pa rin sila Extractors pa rin sila Injustice talaga, di ba? So ngayon mga kapatid, yung Pilipino na Trump pa rin, o Christian, Trump pa rin, I love you but stay away from me. Lumayo ka sa akin. Di ba? Kasi may sinabi si Jesus dati, di ba, na yung mga yung namatay tapos napunta siya ng impyerno, tapos sabi niya, pwede bang kausapin mo yung pwede bang pabalikin mo ako sa lupa, sabi niya sa Panginoon. Pabalikin niyo ako sa lupa para makausap ko yung mga kamag-anak ko, mga pamilya ko, tsaka kamag-anak ko na magsisi na sila, magrepent sila.
Sabi ng Panginoon, hindi ka kailangan bumalik doon. They have Moses. O, Moses nga, hindi man lang sinabi na meron na silang gospel ngayon. Sabi niya, they have Moses. Diba? So meaning, kung even the Old Testament, means of grace. Means of grace. At sufficient siya, maliligtas sa mga tao kung maniniwala sila sa mga tinuro ni Moises. Kasi, from Genesis to Revelation, si Jesus Christ ang mensahe ng Bible. Pati Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, lahat yan. Puro Jesus, even the law. The law points to Jesus Christ. So, kung ayaw nilang makinig kay Moses, hindi rin sila makikinig sa isang tao na nabuhay mula sa kamatayan. Na nabuhay muli, di ba? So, ibig sabihin, minsan masyado tayo, kasi, una, yung Filipino culture, mapagpatawad, which is good. Kaya lang di tayo makaabante. Ang isang inaano ko yung yung, kasi pastor ako, di ba? So, ngayon, maraming mga Christian, questionable, tsaka talagang hindi lang questionable, masama. So, meron akong mga nakilala at talagang nasaksihan ko na masama talaga sila. Minsan, akala nila wala na ako sa telepono. Hindi naman siya nag-goodbye, hindi naman siya nag-bye sa akin. So, naghang lang ako. Sabi, biglang nawala si sibling. Hindi ko sabihin kung ang kasarian. Gamitin ko na lang sibling. Si sibling? Nawala. Teka. Hintayin ko. Di ba? Hintayin ko. Hindi naman, wala namang hang up. Hindi ko naman narinig yung click. Walang ganun Walang tunog na nag-hang up na siya So, nandun pa. Tapos maya-maya, narinig ko may minumura. May minumura. May minumura siya. At so, masama yon, di ba? Tapos, may problema rin sa pamilya. Marami naman tayong problema sa pamilya, di ba? Tayong lahat. Pero grabe rin, mayroong problema, may problema sa pamilya, talagang halos magpatayan na sila, di ba? Pero pag yung isa namatay, bigla mabait na. Bigla mabait na, biglang banal. Siya ay banal. Hindi banal yan. Di ba? Nung buhay pa, minumura Kasi nga, hindi naman siya banal. Talaga masama siya. Tapos nung namatay, biglang sinasamba na. Na siya? Banal. Hindi ko nga maano yung kasarian Hindi ko ma-reveal. Banal na siya. So, ganun tayo mga Pinoy. Ewan ko nga. Pati Christian, ganun pa rin. Hindi ako agree sa ganun Hindi mo ako mapapa. Tapos yung may mali okay na, pabayaan mo na. Hindi tinatama. Na lang, kalimutan na lang. Hindi tinatama. Walang apology, walang remorse, walang restitution. Hirap yun. Di ba? So makikita natin, sabi ko nga sa inyo, kalahating Kapampangan ako So marami akong, sa Pampanga talagang marami akong na-encounter na malinaw na ang kasamaan. Pero dahil Kapampangan ng presidente, solid kami. Ganon din sa Ilocano. Mas matindi nga yung... Hindi, pareho Pareho sila. Pareho. Nasaksihan ko pareho Yung Kapampangan na talagang always solid support sa kapwa Kapampangan. Ito namang isa, Ilocano naman, solid din. Solid support sa kapwa Ilocano. Yun? Ngayon, nakikita ko dito yan.
Nakikita ko dito yan sa sa US. Yung solid support kay Trump. So talagang dinisciple talaga tayo. Either sa atin nila nakuha yun or ipinasa nila sa atin yung ganong ugali. May repentance kasi, may restitution eh. 'Di ba? May change, conversion. So, yun ang kailangang mangyari. So anyway, ang balik na naman tayo. Ngayon, iano natin yan, asan ba yun? Nakalimutan ko na uli. 3? Chapter 3 ba yun? 2 Corinthians chapter 3 ba yun? Yung, the weapons of our warfare are not fleshly, but powerful in God. Ayan, root translations talaga yan. Powerful in God for the demolition of strongholds. We demolish memory, for the demolition of strongholds ba yun? Tama, strongholds. We demolish, parang inulit niya yung strongholds and every high structure. Mataas siya, parang bundok eh. O tore. Mataas siya na structure na pinagtataguan na kuta. High thing. Kaya yung iba high thing ang translation pero maganda. Lofty structure. Every lofty. Dinidemolish daw ang lofty na mga structure. Tapos sabi, we take every thought captive to the obedience of Christ, of Messiah. So, yan ang susunod na mga i-expound natin, pag-aaralan natin, yun, bakit, di ba? So, pag-aaralan natin, sinong nagtatago sa mga stronghold, sa mga lofty structure na yan? Tao? Pwede. Demonyo? Pwede. Yung mga stronghold saka lofty structure na yun ba, mga demonyo yun? Talinghaga yung stronghold at saka lofty structure? Nang pwede rin, di ba? So, basta. So, ngayon, sino yung nagtatago at ano yung strongholds and lofty structures, tapos sino yung nagtatago sa kanila? So, parang tatlo eh. Ibig sabihin talagang hindi naman, ewan ko kung madidiscover ko kung ano ba talaga sa tatlo. Una, yung mga powerful people. Diba? The powerful people. Maring sila yung nagtatago sa mga strongholds, sa mga lofty structures. Tapos yung strongholds and lofty structures, pwedeng demonyo yun, mga demonyo yun. Pwede rin na baliktad. Yung mga demonyo ang nagtatago, nagkukuta sa mga politiko at mga makapangyarihang mga tao. Ibig sabihin, yung mga tao ang stronghold at lofty structures. Pwedeng gano'n. Pwede rin na tao yan at demonyo together, nagtatago sila sa mga idea, mga philosophy, mga kaisipan, mga paniniwala, mga tradisyon. Diba? So, nandyan na yung false teaching, mga ganyan. Diyan nagtatago ang mga kasinungalingan. Diyan nagtatago ang mga demonyo at mga makakapangyarihan tao na masasamang makapangyarihan tao kasi hindi naman masama ang maging makapangyarihan, di ba? Pero kung makapangyarihan ka na kung makapangyarihan ka pero hindi ka masama, okay. Pero kung masama ka na makapangyarihan, ayun ang problema. So anyway, pero whatever it is, we pray sa mga against evil, yung deliver us from the evil. Isa rin yan, deliver us from the evil. So, sino yung the evil na yun? Si Satan ba yun?
o the evil na isa lang, singular lang siya eh. The evil na taken together, lahat ng mga demonyo at lahat ng mga masasamang tao, pinag-isa na sila. Ang tawag sa kanila, the evil. Silang lahat, the evil. Pwede, di ba? O, hindi nga natin alam kung ano. Pero yun nga, we pray against those things. Dinidemolish na lang natin sila. Hindi natin kailangan malaman kung ano yung stronghold, ano yung lofty structure. Basta itong teaching na ito, masama. Itong kaisipan na ito, masama. Ito, kasinungalingan ito. O, dismantle. Diba? Through prayer, through fasting, tsaka through proclamation. Kasi kung prayer and fasting lang, walang proclamation, hindi mag-work. Ang power nasa word. Pinoproclaim yung gospel, di ba? Sisirain ng gospel lahat yan. The gospel is applied to everything. So, tapos kung pati mga tao, mga demonyo, di ba? Importante yung pareho, yung spiritual discipline, spiritual warfare na prayer, fasting, tsaka yung yung proclaiming the word of God. Proclaiming the gospel, di ba? At applying the gospel dun sa specific situation na dinidil. O sa specific na masasamang tao at masasamang demonyo o masasamang mga katuroan, mga kasinungalingan. I-apply yung gospel, di ba? Okay, so ngayon, pero kailangan natin gawin yan, mga kapatid. Dito sa Amerika, yan ang ginagawa ko. Mali, baka mali ako, baka mali yung interpretation ko. Anong gagawin ko? Sa ngayon, wala akong makitang alternative interpretation na mas maganda eh. Saka anong gagawin natin? Pababayaan na lang natin ito. Yun nga yung cessationism, nakakasira. Yung tatlo uli, balik tayo ron. Post-millennialism, dispensationalism, tsaka cessationism. I-research nyo na lang yan. Bakit Yan ang nakasira at patuloy na nakakasira sa Amerika. At yan din ang nakasira at patuloy na nakakasira dyan sa Pilipinas.